Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Nako, nakakabahala ang balitang ito na courtesy sa atin ng Indian channel na Defense. Ay sila ay nagsasabi na yung sanhi pala ng pagbagsak ng dalawang assets ng American Navy na nakaistasyon sa WPS dito sa Indo-Pacific, yung Nimitz carrier ay bumagsak yung isang jet fighter nila at isang helicopter na meron lang pagitan na 20 minutos. So, ibig sabihin sabay-sabay. Bakit sabay-sabay nang dumaan sila doon nagpatrolya sa WPS? Well, merong nakakagimbal, nakakagulat na balita dito. Itong channel na Right Defense. Kaya atin muna pakinggan bago tayo magbigay ng iba pang reaksyon dito. Two US Navy planes crashed into the ocean during what should have been normal training on the USS Nimitz aircraft carrier. The near simultaneous losses involved an MH-60R Seahawk helicopter and an F-18F Super Hornet. Okay, so dalawa. Ito yung una, yung helicopter, mga kababayan. Sabay-sabay yung F-18 Super Hornet at saka yung MH-60 Seahawk helicopter. Imagine bumagsak ng sabay-sabay nang magpatrolya sila sa WPS. Ang alam natin diyan sa WPS ay merong 3 base ng militar ang China diyan sa mga isla. Kaya ito yung sinasabi nitong nag-vlog nito ng Right Defense channel ng India na ginamitan daw ito ng jammer o electronic warfare ng China. Ito yung mga jammer na ang signal ng kahit anong electronics na nakagamitan, mga barko, eroplano, kapag dumaan sa isang lugar na mayroong jammer na napakalakas, ay babagsak ito, masisira ang kanyang mga navigation system. Kaya electronic warfare ito na mayroon din ang China. Kaya itong sinasabi nila. Pero ang Amerika ay hindi nagsabi, hindi sinabi ng Amerika na pinabagsak ng China dahil nanatiling lihim ito. Pero nag-leak yung ang balita sa India. Kaya dito nagtaka tayo, pagkatapos bumagsak ng dalawang asset na ito, helicopter at jet fighter, ay biglang nagdesisyon ng Amerika na magpadala na sa Pilipinas ng tropa. At hindi na padadaanin daw diyan sa Batanes ang mga battleships ng China na nagpapatrolya. Hindi na padadaanin diyan sa may Taiwan, sa Basi Strait sa may Batanes. At ganoon din sa WPS ay nagpadala din ng Amerika ng tinatawag na Task Force Philippines. Ito yung mga Marines, mga Navy ng Amerika na kasama rin ang mga Pilipino. Pero doon sa Northern Hilaga, sa Northern part of Luzon, ay joint forces ng Japanese at American forces. Japanese Navy, American Navy, nandun na. Choke point na yun, hindi yun madadaanan pa ng China. Kaya nagagalit bigla ang Amerika pagkatapos ng nangyayaring ito na bumagsak ang dalawang assets nila mismo sa WPS dahil gumagamit nga ang China ng unfair na tactics na hindi makikita. Ito yung electronic warfare. Kaya dito talagang malintikan dito ang China dahil sa dalawang assets bumagsak, bilyon-bilyon din ang halaga noon. Diba mga kababayan, patuloy tayo sa video ng ating ka-vlogger sa Right Defense India. Recovery and maritime patrol. In the South China Sea, China has systematically layered electronic warfare systems across its man-made islands and outposts to shape the electromagnetic environment and gain asymmetric advantages short of kinetic conflict. Ayan so ito yung sinabi nila na naglagay na pala diyan ng ang China ng mga electronic warfare sa kanilang mga base militar sa WPS. Kaya ito ay asymmetric warfare. Ito hindi kasi makikita at pwedeng i-deny ng China na hindi sila gumagamit nito. Pero ang katotohanan ay bakit bumagsak yung dalawang assets ng Amerika nang dumaan doon nagpatrolya sa WPS? Bakit hindi bumagsak doon sa hindi WPS na lugar, di ba? At bakit sabay-sabay? Kung mayroong mang malfunction, ay hindi sabay-sabay. Kapag sabay-sabay, ibig sabihin na tamaan sila ng electronic jammers o electronics warfare ng China
na kinopya lang din naman sa Amerika ang ganyang style. Kaya dito ay talagang mananagot ang China dito. Kaya ito, anong nangyari? Ay gaganti ang Amerika. Ang ganti ng Amerika ay hindi na padadaanin pa ang Chinese warships. Malapit diyan sa Taiwan, somewhere sa dulo ng Batanes. Hindi na makakadaan diyan, hindi na makakapunta pa ng Australia ang kanilang battleships. Talagang inaharang. Yun ang ang direktiba ni Pete Hegseth, ang Secretary of Defense ng Amerika. Okay, patuloy tayo sa video. To detect, geolocate, and interfere with a wide band of signals, including GPS, tactical data links, maritime communications, and airborne sensor feeds. The overlapping coverage from multiple outposts creates localized pockets of dense electromagnetic activity where transient interference or deliberate denial can manifest intermittently and unpredictably. For carrier-based aircraft executing precision approaches, low-altitude patrols, or formation maneuvers, even brief disruptions to positioning or data link can produce cascading avionics anomalies that complicate pilot decision-making during critical flight phases. Ayan, so kahit nga lang daw ilang segundo lang na mag-malfunction yung avionics, yung radar system ng sasakyan, ilang segundo lang ay pwede nang babagsak ang eroplano kasi magkakamali na Tsaka mag-malfunction yung kanyang sensor lahat. Parang electronic cars, di ba? Isang sensor lang masira ay sira na ang sasakyan, hindi na makapag-perform. Kaya ito yung nakakabahala na style ngayon ng China. Gumagamit na sila ng electronic warfare, wala pang anggera Kaya kapag napatunayan to ng Amerika ay sa palagay ko ay nakita na to ng Amerika, kaya nga gaganti sila ngayon at bibigyan nila ngayon ng problema ang China dahil yun nga, isinara na yung Batanes Strait, yung karagatan sa Batanes, sarado na yun, hindi na yun madadaanan pa ng China, ng kanilang mga barko. So ganun din sa WPS, yung sinabi ni Pete Hegseth na magpadala sila ng tinatawag dyan na suporta sa Pilipinas sa Baho de Masinloc dahil nga sa nabalitaang magtayo na ang China ng kanilang nature reserve na kasakalaunan after magawa ang nature reserve ay gagawin na naman na military base. At malapit na siya talaga sa Pilipinas, so madali na lang tayong bumbahin nila o gagamitan ng electronic warfare at yung mga barko natin, mga eroplano, helicopter ay kusang babagsak kapag lalapit yan ng mga lugar. Kaya napaka talaga itong mga Chikwa, napaka unfair, wala pang anggera ay gumagamit na, di ba? Okay, patuloy tayo sa video ng Right Defense. Localized GPS loss, temporary data link blackouts, and degraded satellite communications reported by naval units near these outposts align with the technical signatures expected from such coordinated electronic warfare activity. For rotary and fixed-wing platforms, the most acute vulnerabilities arise when multiple sensor inputs are blended for navigation and weapon employment. If GPS or other navigation signals are jammed or corrupted, the aircraft's internal systems can get wrong position updates, show false terrain or flight visuals, and make automatic carrier landing aids give bad or no guidance. Losing the data link to the carrier cuts off real-time telemetry and recovery instructions, forcing pilots to rely on hand flying in crowded, low-margin conditions. Jammers can also produce fake radar returns that clutter displays and give crews conflicting targets at the worst time. Ayan, so ibig sabihin pala niyan, kompromiso ng lahat ng sistema ng sasakyan ng eroplano at helicopters. Kapag ganyan, na kapag i-on ng China yung kanilang electronic warfare or electronic jammer. Kaya bawal yan sa gera Pinagbawal yung ganyan kasi lalo na wala pa umpisa ang gera ay pinabagsak mo na yung mga sasakyan, di ba? Siyempre magwawala talaga si Donald Trump diyan. Kaya ito na yung ganti ni Donald Trump yung Task Force Philippines, majority doon ay Amerikano, mga Marines, ay malapit na diyan sa Baho de Masinloc at sa norte ng Pilipinas sa Batanes, yung Basi Channel, Basi Strait, diyan daw maglagay ng mga barko ang Amerika at Japan at haharangin ang lahat ng
barko na dadaan na mga Chinese warships. Kaya makukulong sa sariling karagatan ang China. Hindi na sila makakalabas eh. Kasi ito na, hinarang na ng Amerika at Japan dahil sumobra na ang mga tsikwa na yan. At sana naman itong mga ating kaalyado sa NATO, sa Europe, dapat magbigay na sila ng itong malaking mataas na taripa sa China. O kaya sanksyon na. Isanksyon na yung China at mag-boycott na ng Chinese product para madama ng China na wala na silang pera at maghihirap na sila, so hindi na sila magipagyera. Kasi malakas ang loob ng mga yan dahil sa panahon na ngayon ay marami pa silang pera dahil nga bumibili pa rin tayo ng mga Chinese products. Kaya kung matigil na yung boycott na yung pagbibili ng mga produkto na yan, magiging pulubi ang China at luluhod yan sa Amerika, luluhod sa Pilipinas, luluhod sa Japan. Lahat ng bansa luluhod ang China. Okay, anong masasabi nyo dito mga kababayan sa paggamit ng China ng electronic jammer warfare na pinagbabawal pa kasi wala pang ang gera? Paki-comment na lang sa ating comment section down below. Ako'y magpaalam na at sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat.